Hallelujah, Hallelujah. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At pagbati rin po sa lahat ng ating kasama at kapwa deboto na nakatutok sa atin sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church. Saan mang dako kayo ng Pilipinas o saan dako man kayo ng mundo, ang pagpapala ng ating pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Maririnig muli natin si Jesus na nag-aanyaya sa atin na piliin ang makitid na pintuan. Masikip o makitid na pintuan. Ano ba kasing pagkakaiba ng malapad at makipot na pinto? Alam ko po, napakadaling sagutin yan. Siyempre, pag malapad yung pinto, wala kang ka-effort, makakapasok at labas ka dito. Pero kapag ka masikip yung pintuan, kailangan mong paliitin yung sarili mo para pumasok. Kawawa naman kaming mga medyo bilugan, mahihirapan talaga kaming pumasok. Lalo kapag ka masikip o makitid ang pintuan. Mahirap pumasok sa makitid na pinto at kakailanganin mong pilitin o pilipitin din ang sarili para lang makapasok dito. Paano naman sa maluwag na pinto? Pwedeng lumakad ka na lang nang walang kahirap-hirap. Kaya nga, walang ka-challenge. Diba? Nung binanggit ni Jesus ang tungkol sa mga pintuang ito, ano naman kaya ang kaugnayan nito, ng makipot na pintuan sa mga turo ni Jesus? Ang makipot na pinto ay ang daan patungo kay Jesus. Ang siya ring daan na itinuturo ni Jesus para sa atin, tungo sa pagkakaroon ng mas malalim na kaugnayan at pakikipagtagpo kay Jesus. At sa paanong pamamaraan po ito? Ang makipot na pinto ay may kalakip na pagsasakripisyo. Sakripisyo. Salitang sakripisyo ay nanggaling sa salitang Latin mula sa sacra at facere na ang ibig sabihin ay gawing banal. Sa tuwing nagsasakripisyo pala tayo, ay gumagawa tayo ng mga bagay, binibitiwan natin yung mga comfort o yung mga madali para sa atin, para tayo ay mapabanal. Sa mga magulang na naririto,
Pag nagsakripisyo kayo para sa mga anak ninyo, ibig sabihin pinababanal din ninyo ang inyong mga sarili. Sa mga anak na naririto, pag merong pinabibitiwan sa inyo o ipinapasakripisyo sa inyo para sa mas mahalagang bagay, ibig sabihin pinababanal ninyo ang inyong mga sarili. Hinihiling nito na gawin ang mga bagay na hindi natin madalas o pinipiling gawin. Bakit nga ba kasi ang mga naging turo ni Jesus ay maihahambing sa pagpasok sa isang makipot na pinto? Ano ba itong mga turo ni Jesus na hindi natin makalimutan at pag sinusubukan nating gawin, nakakaramdam tayo ng kurot sa ating puso o nahihirapan tayong sundan ang mga turo ni Jesus. Katulad na lamang ng tinuturo ni Jesus na ikaw ay magpatawad ng 77 beses. Aba naman, kung yung kakilala mo na pangalawa, pangatlong beses na nauulit yung ginagawa niya sa iyo, di ba't naiinis ka na nga? Ano bang nangyayari sa iyo? Bakit pa ulit-ulit mong ginagawa? Diba? Parang ang hirap ispelengin, ang hirap tanggapin na patawarin mo ang iyong kapwa ng 77 beses. Kadalasan, ang gusto natin kasi makaganti. Tinuturo din po ni Jesus na maging maawain. Samantalang madalas ang pinaiiral natin ay ang pagbibilang ng kamalian ng ating kapwa. Nakakadalawa ka na, isa pa bibinggo ka na sa akin. Diba? Madalas ganyan yung ating pananaw, imbis na tayo ay mas maging maunawain, mas nagiging judge pa tayo o hukom. Parang gusto nating magpataw ng kaparusahan imbis na magpatawad. Tinuturuan din tayo ni Jesus na kapag ikaw ay sinampal sa kaliwa, ano daw ang gagawin mo? Ibigay mo ang kanan. Ano to? Pagiging martir? Sinaktan na ako, ibibigay ko pa? Kinuha na yung damit ko, ibibigay ko pa yung aking tunika? Ano na lang yan? Hindi ba't napakahirap talagang sundin ng mga turo ng ating Panginoong Yesus? Pero ito pa rin ang kanyang panawagan sa atin. Bakit? Kasi pag gagawin natin ito at makararamdam tayo ng kurot sa ating mga puso o pagsasakripisyo sa ating mga karanasan, ito rin naman yung makapagbibigay sa atin ng kagaanan at kaluwagan ng kalooban. Diba? Sabi nga, it will be the most rewarding of all. Kaya naman malinaw na sinasabi ni Jesus sa atin, kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Hindi tayo makakaasa na gagawa ang kapwa natin ng kabutihan kung tayo mismo hindi marunong pumili ng kung ano ang mabuti at tama. Kahit na minsan ang hirap gawin, pero kailangan nating piliin sapagkat yan ang panawagan ni Jesus. Ang panawagan ni Jesus ng pagiging tagasunod niya, ay talaga namang may kaakibat na pagkamatay sa ating mga sarili at pagsasakripisyo. Kadalasan naman sa atin kasi ang hinahanap natin yung seguridad ng bawat isa, pero hindi ito ang pagiging tagasunod ni Kristo. Tayo bilang mga tao, bilang magkakapatid kay Kristo, ay dapat hindi laging piliin kung ano lang yung madali, kung ano lang yung konbinyente para sa atin. Makipot ang pinto para sa pamamaraan ni Jesus sapagkat ito rin ang pamamaraan ng Diyos. Tandaan natin na sinabi, ang pamamaraan ng Diyos ay malayo sa pamamaraan nating mga tao. Kaya minsan darating sa atin, hindi natin maintindihan bakit ito ang gustong ipagawa ni Jesus. Pero sigurado, sa kaduluhan,
mas mauunawaan natin ito sapagkat ito ang magdudulot sa atin ng grasya ng Diyos. Kaya naman yan yung hihilingin natin kay Jesus sa pagtanggap natin ngayon sa banal na Eucharistia. Napiliin hindi lamang kung ano ang madali, piliin hindi lamang kung ano ang mabilis at kumbinyente para sa atin, kundi piliin ang daan at pamamaraan ni Jesus. Marahil ito ay makipot, mahirap, may pagsasakripisyo, ngunit ito ang magiging daan natin sa katotohanan, sa kabutihan, at sa piling ng Diyos.